Habang lumalalim ang issue ng flood control scam, lalong lumalabas ang katotohanan, may mga nasa kapangyarihan na hindi kayang humarap sa sariling kasalanan. Ayon kay dating DND Secretary Norberto Gonzales, malinaw ang mensahe, alam ng Administrasyong Marcos Jr. na mali ang ginagawa nila, kaya't ang pinili nilang tugon ay hindi paghingi ng tawad, kundi pagtakip. Kung may malinis na konsensya, bakit kailangang takpan? Bakit kailangang patahimikin ang mga bumabatikos imbes na sagutin ng direkta ang mga paratang? Ganito rin ang nakita ng sambayanan noong panahon ng kanilang ama, galit sa kritisismo pero tahimik sa katiwalian. At ngayon, tila inuulit muli ang kasaysayan habang ang mga pangalang nasasangkot ay patuloy na nakangiti at malaya. Totoo ang sabi ni Gonzales, kailan ba tayo nakarinig ng sorry mula sa pamilyang ito? Hindi kailanman. At dahil walang pag-amin, walang pag-usad. Habang sila ay abala sa press conference at pagdepensa, ang milyon-milyong Pilipino ay patuloy na naghihirap dahil sa pera ng bayan na ninanakaw sa mga proyekto na dapat ay para sa kanila. Noong panahon ni Duterte, may takot ang mga nasa posisyon. Hindi kailangan ng maraming paliwanag. Sapat na ang isang pahayag ng dating Pangulo para maramdaman ng mga tiwali ang bigat ng batas. Ngayon, tila kabaligtaran. Ang mga magnanakaw, protektado, ang nagsasabi ng totoo, tinatakot. At kung may leader na hindi marunong humingi ng tawad, paano pa natin aasahan ang pagbabago? Ang pamahalaan na hindi marunong umamin ay pamahalaang patuloy na manlilinlang. Kung tunay na mahal mo ang bayan, hindi mo ito itatago sa kasinungalingan. At kung tunay kang leader, hindi mo ipagpapatuloy ang kasalanan ng iyong ama. Dapat mong itama ito. Pero malinaw ngayon, ang tapang at malasakit ay wala na sa Malacanang. Ito ay naiwan sa Davao, sa pamilya Duterte na marunong humarap sa kritisismo, marunong umako ng pagkakamali at higit sa lahat, marunong manindigan para sa bayan.